Hindi malaman ni Apobaya kung anong dapat niyang maramdaman habang nagpapasalit-salit ang tingin kay Jordan na gustong alamin ang pangalan ng tatay na mambabarang, ngunit hindi naman masagot ng kausap nitong nahihirapan ng labis sa ginagawang paghataw ng dalaga sa binti nito. Okay, Francescang, hindi maganda to sa pagbabalat ng nilagang mani na hindi maialis ang namimilog na mata sa pagpaparusang ginagawa ni Jordan. May mga pribadong biruan sila at palitan ng salitang sila lamang ang nakakaalam. Ang mga kabataan nga naman. Marahil na paigin na rin na hindi pa nagkakamalay si Maricar di kalayuan. Saglit siyang napasulyap sa bintanang bukas kung saan natatanaw niyang nakatalikod sa kanilang gawi, si Matayos. Panay kislot ng malalapad na tenga nito tuwing naririnig ang boses ni Jordan. May mga gawi at nakasanayan talagang hindi niluluma ng panahon. Mula sa lalaking nasa anyo ng tikbalang, tinapon ni Apobaya ang mga mata sa dalagang nawala na ata sa sarili dahil aliw na aliw sa ginagawa. Intigas mo talaga ha? Okay, fine. Kung ayaw mong sabihin kung sinong tati mo, nanay mo na lang. Sinong nanay mo? Nanlalaki ang matang sabi ni Jordan sa natahimik na kausap matapos maghihiyaw ng sunod-sunod. Bakit gusto mong malaman? Kunot noong tanong ni Apobaya sa dalagang muling bumuelong hahampasin ng tingting ang sinasapi ang katawan. Siyempre po, alam natin na kapag mother or father card na ang barahang huhugutin, lalambot kahit paano ang puso niyang binabalot ng galit. O di pag tumalab, konsensyahin natin ang malala. Paliwanag ng dalagang muling binalik ang atensyon sa katawan ng pinsan. Alam ba to na nanay mo ha, na nananakit ka ng tao? Kung tutuusin, nadamay lang naman ang pinsan ko. Wala siyang kasalanan. Aminin mo na kasi, honest mistake to. In short, magtapat ka na dahil pagkakamali mo to. Pangaral pa ng dalaga sa mambabarang. Bakit sila? Gumanti lang naman ako. Hindi naman sila inaano ng anak ko Mahinang sagot ng mambabarang naman. Oo nga, andun na tayo. Pero hindi ganito ang sagot. May kasabihan tayo. Mahalin mo ang iyong kaaway. In English, if you love your neighbors, set them free. Kung gusto mo, sasamahan kitang resbakan natin yung umargabyado sa anak mo. Basta tanggalin mo na kasi to. Alok pa ni Jordan sa muling natahimik na mambabarang. Nang walang sagot mula sa kinakausap at akmang hahampasin na naman ni Jordan, pinigilan na ni Apobaya ang braso ng dalaga. Umiling ito sa dalaga bago nagsalita sa malumanay na tono. Kung gusto mong lumipat muli ng lugar, maaari kang tumungo rito sa Baryo Tigbalan. Hindi man kasing moderno ng Maynila, magagabayan naman kita dito upang hindi ka na bumalik sa ganyang sitwasyon. Alam kong yun din ang nanaisin ng anak mo sapagkat mahal na mahal ka niya. Kumibot ang mga labi ni Patricia. Nanginig, halatang nalamuyot ang kalooban ng mambabarang. Nagbago na ako. Hindi ko naman ginustong bumalik. Mahinang wika nito maya-maya. Naiintindihan kita. Lahat tayo nadadapa. Pero maaari pa rin bumangon at muling magsimula. Ipapasundo kita. May munting kubo sa lugar na sinasabi ko. Hindi man ganun kagrande, malapit-lapit naman sa bayan. May pampublikong paaralan doon. Muling alok ng Apobaya. Nakarinig sila Jordan ng mahinang pagkagulgol, palatandaan ng pagsuko. Pero hindi kita aawatin kung mag-iiwan ka ng marka sa mukha ng dalawang salbahe. Sa dami ng naargabyado nila, kailangan nilang magtanda at kailangan may magpapaalala sa kanila ng bagay na iyon. Ani Apobaya maya-maya na binababa na ang hawak na tingting, kinuha na rin ang hawak ni Jordan. May binulong ang matanda, mariing pumikit. Nagdasal, natigil ang hagulgol na sumasapi. Naramdaman ni Jordan ang paggaan ng atmosfera sa paligid. Hindi na siya naiinitan na nilalamig na ewan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Patricia bago tuluyang nawala ng malay.
Maya-maya pa'y naririnig na niya ang pamilyar at mahinang paghihilik nito. Ay, tipos na. Nalilitong wika ni Jordan sa napailing na albularya. Maging si Francesca na nasuspende ang pagsubo ng nabalitang mani. Dismayado. Bakit? Nag-e-enjoy ka? Hindi ka yayaman rito. Ang isang albularya o manggagamot, hindi maaaring tumanggap ng pera o anumang material na bagay mula sa mga pasyenteng gagamutin niya. Bawal yon. Hihina ang kanyang kapangyarihan kapag nahahaluan na ng pansariling interes. Ani Apobaya na tumalikod at inayos ang lahat ng pinagamitan. Hindi maiwasan ni Jordan na pasadahan ng tingin ang kabuuan ng kabahayan. Napakapayak. Masasabing pinagkaita ng karanyaan ang mga kagamitan, ang buong paligid. Kung tatanggapin niya ang mutya, magiging ganito ang buhay niya. Parang hindi niya yata kaya. Bakit ho ganun? Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti o pabor para sa ikabubuti ng iba, sila pa yung hindi umaangat. Para sampu po yung mga ganito. Anong saysay ng buhay kung hindi man lang guminhawa o aangat kahit konti? Hindi mapigil ang tanong ni Jordan. Saglit na patigil si Apobaya. Luminga at tinapon ang paningin kay Francesca na isang buntong hininga ang pinakawalan. May mali po ba sa sinabi ko? Napapahiyang wika ni Jordan. Wala naman. May punto ka. Pero hindi lang kasi sa tinapay na bubuhay ang tao. At may mga taong hindi naman naghahangad ng sobra-sobra. Yung tama lang. Yung sakto lang. Matyagang sagot ng albularya. Sandali lamang nagkamali na ang mag-ina. Nagtulong sa pagpapaliwanag si Aling Maricar at si Jordan sa lahat ng nangyari. Nagmano si Patricia kay Apobaya at yumakap ng malaman ang lahat. Isa sa paraan ng kanyang pagpapasalamat. Sa unang pagkakataon, nakita at nakilala ni Patricia sila Matayos at ang lahat ng hiwaga at lihim na matagal na tinago sa kanila ni Jordan ng mga magulang. Nang ihatid sila sa bakuran, napansin pa ng dalaga ang ilang patay na sila gubang sa bukana ng tarangkahan ni Apobaya. Bago tuluyang umuwi, tinungo nila Maricar ang dating bahay ni Lola Potenciana. Mas malaki ito kaysa sa kubo ni Apobaya. Malinis, bagamat walang nakatira, halatang namiminti na ni Francesca. Ilang beses na silang nakapasok at nanatili sa tahanang iyon tuwing nagbabakasyon noon, ngunit tila inalipin ng emosyon ang magpinsan nang muling tumungtong sa naabandon ang tahanan. May paliwanag na ang ilang botelyang naglalaman ng kung ano-ano na maayos na nakahilera sa cupboard kitchen, ang ilang dahong nakataling pinatuyo, ang ilang mga langi sa babasaging lalagyan, ilang kwaderno at kung ano-ano pang anik-anik na ginagamit ni Potenciana noon sa panggagamot. Naabutan na magpinsan si Aling Maricar sa pinakasala ng tahanan, kung saan nakakuwadro ang ilang larawan ng pamilya. Sa pinakatoktok, isang family picture ng nanay niya kasama ang Lola Rita at Lolo Mulong. Ang sumunod, larawan naman ng mag-asawang Potenciana at Arnulfo. Sumunod, family picture naman nilang apat, si Dindin, siya at ang mga magulang. Sumunod ang isang kwadro na kasama ang batang si Francesca. Halatang bumagsak ang katawan ng kanyang nanay sa larawan sapagkat 1 taon pa lamang mula nang mamatay ang kanyang tatay noon. At ang huli, extended family na kung saan kumpleto sila. Nakaupo sa silya ang mag-asawa, nakatayo naman si Dindin kasama ang asawa nito, karga ang 5 taong gulang na si Jordan. Sa kabilang panig, siya, si Patricia at ang kanyang asawa. Si Patricia na bagong panganak pa lamang. Doon natapos. Hindi mapigilan ni Maricar ang mga luhang naglanda sa bawat pisngi. Oo nga't malaki ang pagkukulang ni Potenciana sa kanila. Ngunit hindi niya rin naisip ang kalagayan nito na nag-iisa noon, nangungulila sa kanila. At sa tagal ng panahon, ngayon lang sila nadamay sa mundong kinabibilangan ni Potenciana. Ngayong wala na ito.
sadyang napakamakapangyarihan ng mutya. Nagulat pa si Maricar nang maramdaman ang pagyakap ng anak at ng pamangkin. Naunang namatay ang kanyang kapatid bago ang nanay niya. Hindi niya lubos maisip kung gaano kabigat ito sa kanilang ina. Siya kasi hirap rin matanggap ang lahat noon, lalo pa kaya ito na nawala ng asawa at anak. Kailangang ilayo sa mga apo. Buti na lang talaga naroon si Francesca. Mama, ani Patricia sa tuluyang naiyak na ginang. Umiling si Maricar. Sinabing okay lang siya, may mga naalala lamang at nararamdamang bagamat huli na ay nararapat naman sa sandaling ito. Napatingin si Maricar kay Francesca na nakaupo lamang sa isang silyang di kalayuan. Nalalabo rin ang mga mata, sanhi ng mga luhang pinipigilan. Francesca, nakapagpasalamat na ba ako sa iyo sa pag-aalaga mo sa inay at sa pagmamahal mo sa kanya? Kung hindi pa, maraming salamat ha. Maraming salamat, Francesca ha. Kasi kahit sa huling sandali, hindi mo siya iniwan. Halos pabulong na wika ng ginang sa tumangong kausap. Inang nilahan nito ang kamay, hindi nagdalawang isip ang aling maliit na lumapit. Tinanggap ang mainit nitong bisig. Suminga sa laylayan ng t-shirt si Jordan. Saglit huminga ng marahas at akmang pupunasan ang mga luhang nagpapalabo sa mata nang mapatingin sa bintanang bukas. Inaagaw ang kanyang atensyon nang hindi mabilang na dami ng mga alitap-tap. Panay kutitap sa hindi mabilang na puno ng magkakatabing dama de noche. Nais man niyang bawiin ang mata roon, ngunit sa kung anong dahilan, hindi niya mapigil ang pagmasdan ang mga alitap-tap. Namalaya na lang ng dalaga na lumalakad na sila patungo roon. Tila may sariling isip ang mumunting insektong may angking liwanag sa katawan. Nagtipon-tipon ang mga ito. Lumikha iyon ng kakaibang ilaw na bahagyang nagpapaliwanag sa itaas na bahagi ng isang punong may katabaan ng katawan. Natigil ang mga paa ni Jordan sa mismong pwesto kung saan tumayo si Potensyana ilang dekada na ang nakakaraan bago nito tanggapin ang mutya. Napapikit ang dalaga nang malanghap ang napakabangong samyo na nanggagaling sa mga bulaklak nito. Sorry ha, pero hindi akong hinahanap nyo. Mag-audition nga ako sa Starstruck sa susunod na linggo eh. Madaling araw pa lang nga alis na ako. Kasi ang haba ng pila lagpas din ng kamuning. And it's my only chance to dream, believe, and survive. I'm sorry talaga. Bulong ni Jordan sa hangin. Sa pakiwari niya kasi, parang may tumatawag sa kanya mula sa likod ng makakapal na bulaklak ng dama de noche. Mas matimbang pa ba yun kesa sa kabutihan ng nakararami? Hindi maiwasan ni Jordan na mapaigtad nang marinig ang boses ni Matayo sa kanyang tabi. Muling kumabog ang kanyang dibdib at muli, otomatikong napasapo ang dalaga sa pusong animo ba ay aalpas sa loob ng kanyang katawan. Bakit ka naman laging nagugulat? Mahinang sawata niya sa tikbalang na nasa anyo ng tao. Naniniwala ka ba sa tawag ng kapalaran? Tanong nito sa dalagang nakusot ang muka. Hindi. Isa pa, may ganyang palusot ang mga politicians. Sinasabi nila na calling yung pagtakbo o pananatili sa posisyon. Sus, yumayaman lang naman sila na yumayaman. Hindi pa natutuwasan na kokorap. Tatadadin pa ng pangalan nila ang buong bayan kesyo project nila yon yan. Kala mo naman sa bulsa nila galing, sa kaba naman ng bayan yung galing. Hindi pa makukontento, ipapamana pa sa mga anak nila yung pagiging politiko. Hindi na lang ibigay yung posisyon sa talaga may pusong magsilbi sa bayan. Panay kurap. Repeke ng bunganga ni Jordan na kinainis ni Matayos. Hindi ko maipapangako na mababantayan ko pa kayo. Iilan na lang kami. Maraming panganib at nahihirapan na ako. Amin ng tikbalang sa natigilang dalaga. Pero hindi ibig sabihin nun kailangan kong tanggapin na mutya. Kailangan nyo lang naman maghanap ng taong willing talaga.
Hindi ako hinahanap nyo. Saka, anong nangyari sa years of service ng lola? Wala na yun? Tulo-tulo na, ganun? So parang ano pala, ginamit nyo lang ang lola namin? Wala pala kayong silbi. Hindi ko obligasyon ng baryong to. Hindi ko kasalanan ng maraming panganib sa paligid. Pero kayo, obligasyon yung protektahan kami. Dahil ang lola, binuhos niya ang buhay niya sa inyo. Galit na balik ni Jordan na kinatiimbagang naman ni Matayos. Muling nasilayan ni Jordan ang pagtigas ng anyo nito. Rinig niya ang pagigiyagis ng mga ngipin. Kung maaari lamang nalabasan ng usok ang ilong nito sa tinitimping emosyon, marahil ay nangyari na. Napalunok si Jordan. Nais bawiin ang sinabi ngunit may ilang kaluskos siyang naulingang di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Hindi nyo kailangang makinig at umusisa rito. Umalis kayo. Utos ni Matayos na salubong ang kilay na sinisita ang sino mang nasa paligid. Teka, sino yan? Sino kayo? Sansala naman ni Jordan sa direksyon tinitignan ng tikbalang. Mula sa matataas na halaman, lumitaw ang 4 na pares na mga tengang kumikislot. Muling sisitahin ni Matayos sana ang mga iyon, ngunit humakbang si Jordan palapit. Lalo na makarinig siya na may hinang bulungan. Kuy, lumantad kayo. Gusto ko kayong makita. Hiling ng dalaga na animo ba ay biglang nawala na ang iritang nararamdaman kay Matayos. Tila ba mas matimbang ang mga salitang lumabas sa labi ni Jordan, isa-isang lumabas sa kinatatayuan ang 4 na tikbalang. Nung una, akala niya kasing edad niya lang sapagkat magkakasing tangkad sila. Ngunit nang ilipat niya ang mata kay Matayos na animo ba ay poste ng Meralco sa taas, napagtanto ni Jordan na hindi pa masasabing nasa hustong gulang ang 4 na tikbalang. Na kaharap niya ngayon. Sabay-sabay na yumukod ang mga ito sa kanya, nag-alay ng tipid at nahihiyang ngiti. Hala, ang cute niyo naman. Inong pangalan niyo? Tanong ni Jordan na sa nag-iisang babaeng tikbalang na tuon ng atensyon. Nagsalita ang isa, tinuro ang sarili at nagpakilalang silipad, kulay brownish. Ang dalawa naman ay kulay kremang puti na si Leo at si Chico, kambal raw, at ang nag-iisang babae, kahawig ni Matayos naman, kulay brown, si Alindog. Lumapit lalo si Jordan, may kung anong nakakaakit sa 4 na tikbalang na sabay-sabay na nagsataong wangis ng tuluyan sa mata ng dalaga. Inabot ni Jordan ang mga kamay ng mga ito. Sinabi nilang sila ang natitirang batang tikbalang sa baryo. Asan naman yung mga magulang nyo? Tanong ng dalaga na kinatahimik ng 4. Tila takot na napatingin ng mga ito kay Matayos na hindi naman maipinta ang muka sa iritang pinipigilan. Wala na silang mga magulang. Namatay na. 1 taon matapos mamatay ni Lola Potensiana. Tipid nitong sagot na kinabuntong hininga ni Jordan. Parehas pala tayo, guys. Ako din ni ulila na. Anang dalaga, nahalatang may sasabihin pa. Ngunit naulingan ng pagtatawag ni Maricar sa pintuan ng bahay. Sumagot ang dalaga. Saglit nilipat ang mata sa tiyahin na tila ba'y hindi siya makita. Gayong tanaw naman niya ito sa kanyang kinatatayuan. Nang muling ibalik ni Jordan ang mata sa 4, nakita niyang nasa likod na sila ni Matayos. Sige next time na lang. Pignaligaw ulit ako dito. Bye for now. Paalam ng dalaga sa hindi sumagot ng mga tikbalang. Ngunit kumaway naman sa kanya bago nawala sa paningin ni Jordan. Nag-umpisang maglakad si Jordan pabalik. Naulingan niyang pasunod si Matayos ngunit ginapangan siya ng pagkainis muli sa lalaking tikbalang. Matayos, pakiusap. Kung ihahatid niyo kami, ayokong sumakay sa likod mo. Bili ng dalaga sa natigilan na tikbalang. Hindi sumama si Francesca pabalik. Nagpaiwan ito sa tigbalan. Hinatid ni Apayaw at ni Kisig ang 3 babae.
Ngunit bago umalis ang dalawa, nagtanong si Jordan habang papasok sa bahay ang mag-ina. Bakit namatay ang mga magulang nila Alindog? Ano bang nangyari? Anang dalaga sa nagkatingin ng tikbalang. Kung hindi naman pwedeng i-share, okay lang naman. Pero curious lang talaga ako. Ilan kayong tikbalang sa baryo? May iba pa bang mga batang tikbalang kayong kasama bukod kila Alindog? Anang dalaga pa. Ang totoo, Jordan, 7 na lang kami sa lupain. Ang 4 na batang tikbalang ang inaasahan naming magpapatuloy ng lahing kinaaniba namin. Bigay impormasyon ni Kisig. Saglit na tigilan ng dalaga bago natagpuan ng dila. Bakit parang narinig kong may umaatake sa baryo kanina? Sabi ni Apo Baya. Ano ba talagang mayroon? Patuloy ng dalaga maya-maya. Nagbabadyang magpakita ang mutya. Hindi raw talaga may iwasan yun. Kaya may ilang nilalang na nagnanais makuha ang mutya, oras na magpakita ito. Sagot naman ni Apayaw. Ha? Ganun? Sa dami ng lumulusob sa inyo, buti naman kinakaya nyo. Tanong ni Jordan pa na napapatingin sa nagliliwanag na kalangitan. Aaminin naming nahihirapan din kami at hindi maipapangako ang hinaharap. Iba na kasi ang antas ng kapangyarihan ng mga aswang at ilang nilalang na hindi purong tao ngayon eh. Wala naman kaming magagawa. Kailangan namin protektahan ang aming teritoryo. Paliwanag naman ni Kisig. So parang gagaang ang buhay nyo pag may tumanggap na mutya, ganun ba? Tanong ni Jordan, nasabay naman sinagot ng 2 tikbalang ng pagtango. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nagpaalam na sa 2 tikbalang na umika sa ere at sandali pa'y nawala na sa kanyang mga mata. Naabutan niya nagkakape ang mag-ina sa komedor. Maingat na inusog ni Patricia ang isang tasa ng umuusok na kape kay Jordan nang dumulog siya sa hapag. Tila walang nangyari sa kutis ng dalagita. Bumalik ito sa dati. Kung napapansin nga, parang hindi ito nabarang. Natutula lang umabot ng tasty si Jordan at pinalaman na ng G-Swiss bago kinagat at humikop ng kape. Nag-alala kami sa iyo ng sobra. Mula ngayon mag-iingat ka na ha. Tinakot mo ko. Ani Jordan na tila nagising sa mainit na kapeng pumaso sa kanyang uso. Tumango ang dalagita, tila hindi mahagip ang tamang kataga. Nga pala Chang, pupuntahan ba natin yung bumarang at sila anding? Tanong ni Jordan sa napakaibet na tiyahin. Saglit itong inubos ang kape sa tasa. Maya-maya sinabing sila anding lang daw ang pupuntahan nila sapagkat nakausap na ni Apo Baya ang mambabarang at maayos na ang lahat. Ang totoo, nag-iempake na nga ang mag-ina upang bumiyahe patungo sa baryo Tigbalan. Isang matangkad na gate ang hinintuan nila Jordan. Doon sila tinuro ng guard sa subdivisyong iyon. Ngunit bago pa sila makapasok sa subdivision, kinumpirma muna ito ng mama ni Andeng. Sinabi nila ang pakay, nakakamustahin ng kaklase. Sinabing maging sila ay nadamay din, mangangamusta lang talaga. Isang unipormadong katulong ang nagbukas ng gate. Pinatuloy sila, sardin sila pinaupo. Maya-maya pa lumabas ang isang donya-donyahang ginang. Naninilaw sa alahas ang katawan nito. Halatang nagpagawa ng matangos na ilong. Namumula ang bawat pisngi at maputla ang kutis na tila ba hindi iyon ang natural na kulay. Umupo ito sa silyang bakal. Saglit silang pinagmasdan. Nadamay ka mo si Patricia sa kung anumang tinanim sa anak ko. Panimula nito na tila hirap huminga sa liit ng butas ng ilong sanhi ng pagpaparitoking ginawa. Oho, anang ginang sa lalong pumormal na donya. Nung una, hindi ako naniniwala sa kung anumang sinasabi ng mga katulong na nabarang daw na nakulang ganyan-ganyan. Nakatira tayo sa isa sa progresibo at mayamang syudad sa Pilipinas. Sa mga baryo-baryo lang yun nangyayari, alam ko.
hanggang sa masaksihan ko mga insektong yun na. Hindi na naituloy ng ginang ang nais sabihin dahil pinalis nito ang pangangalisag ng pinong balahibo sa bawat braso. May katulong kaming nagtawag ng albularyo. Ang sabi, hindi raw kaya. Kampon raw ng dilim ang kasapakat ng gumawa. Ngunit sa kung anong dahilan, may nahagip raw siyang tumulong sa 3 na barang. Sinabing magaling raw yung hiningian nyo ng tulong, kaya tuluyang nawala ang barang kay Andrea. Saglit na tigil ang pagsasalita ng Donya na napatitig kay Patricia. Magkano ang binayad nyo sa kanya? Handa akong doblehin, pagalingin niya lang ang bunso ko. Anito na kinataka ng 3 babae. Ang sabi ho ng Apo Baya, yung gumamot sa anak ko at kumausap sa mambabarang, wala na raw ho ang sumpa nito. Tapos na. Ani Aling Maricar sa Donyang nakatitig pa rin sa makinis na mukha ni Patricia. Akmang magsasalita sana ito, ngunit naulingan nila ang may ingay na yapak ng gomang tsinelas sa marmol na sahig. Napalingon ng 3 babae. Nakita nilang papalabas ng bahay ang dalagitang si Andeng. "Shucks!" Hindi maiwasang wika ni Jordan. Paano'y nasilayan nila ang dalagitang migapisong keloid sa pisngi. Tig-3 sa bawat panig ng muka. Ang sabi ng albularyo, huwag raw naming susubukang galawin o ipaderma. Darami raw lalo. Bakit sa anak mo wala? Samantalang si Josephine meron din ganyan. Tila pigil ang galit na wika ng Donya sa ginang. Hindi ho kasi ako ang bully. Siya. Hindi matiis na wika ni Patricia. Umingos ang Donya. Hindi bilib sa sinabi ni Patreng. Manipes ang balat ng dalagitang iyon. Konting kanti lamang gumagamit ng kapangyarihang pandemonyo para magpahirap ng tao. Dapat sa kanila kinukulong. Hindi pwede yung ganito. Bakit hindi siya lumaban ng patas? Baka naiinggit lamang siya sa anak ko dahil maganda ang anak ko at mayaman. Totoo naman, di ba? Nasa anak ko na ang lahat. Ang balita ko nga'y middle class lang yun, Lily at yung nanay niya. Kung hindi lang talaga mahigpit na binili ng albularyong huwag kaming gagante at baka sa akin naman tumalbog ang barang, baka hindi pa pumuputok ang araw, naghihimas na ng reha sa mag-inang yun eh. Sunod-sunod na wika ng Donya na kinatigas ng anyo nila Maricar at Jordan. Sa puntong iyon, hindi na nagulat si Patricia. Kung anong puno, siyang bunga. Hindi ho tumatanggap ng salapi ang Apo Baya. Tinanggal na nga ho ang sumpang barang sa amin eh. Kung hindi ho naagapan, malamang ho patay na kami. Muling wika ni Patricia na tumayo na sa pagkakaupo. Tuloy-tuloy sa gate. Ni hindi nagawang kausapin o mag-usap ng magkaklase. Bagamat nakikita sa mukha ni Andeng ang pagsisisi, huli na. Hindi ako naniniwala na hindi yung tatanggap ng pera. Lahat ng bagay may katumbas na presyo. Anang Donya na sa mukha ni Jordan at sa ginang naman tinoon ng mata. Kahit ho ibigay namin sa inyo ang address ng Apo Baya, hindi niya ho kayo tutulungan. Ligtas na ho ang anak nyo. Para ho kay Apo Baya tapos na ang lahat. Ani Maricar na tumayo sa pagkakaupo. Sinundan ng anak. "No ba yan? Wala man lang juice o sandwich, yaman-yaman nyo." Reklamo naman ni Jordan na sumunod na rin sa mag-ina. "Huwag kang mag-alala, may gagamot sa'yo. Maghahanap ang mami." Alo ng Donya sa umiiyak at napayakap sa kanyang anak. Samantala, buhat sa estasyon ng Damortis, matyagang umiinom ng limonada si Apo Baya habang naghihintay ng paparating na tren. Tansya ng matandang albularya, bago makapananghali, darating ang mag-ina. Bahagyang pinapaypay ni Apo Baya ang gawa sa buring pamaypay habang ginagala ang mata sa paligid. Mula sa silyang kinauupuan, nakita niyang nakangiting lumalapit sa kanya ang isang dalagang may hawak na tray, naglalaman ng isang platitong suman, isa pang baso ng limonada. Kinuha nito ang basong pinag-inuman ng matanda, pinalitan ng bago, ipinatong sa lamesa ang sumang may palamang latik. "Salamat, Aurelia."
Nakangiting wika na matanda sa umupo sa silyang bakanteng dalaga. Hindi ho yata nililigaw sa merkado si Matayos? Tanong nito sa napakibit na albularya. Nako abala siya. Nagpaparamdam na kasi ang mutya sa muling pagpapakita. Mahinang sagot nito sa tumangong dalaga. Nalalanghap ko nga ho nung nakaraan pa. Nung nagsasamsam ho ako ng mga sinampay. Napapatungong lahad ng dalaga. Hindi nakaligtas sa mata ni Apobaya ang lihim na pagkuyom ng mga kamao ng dalagang nakatago sa bawat gilid ng katawan nito. Tinaas ng matanda ang paningin sa mukha ng nakatungong dalaga. Nakita niyang saglit kumurap-kurap ang mga mata nito na animo ba ay napuwing. Pinatong na matanda ang isang palad sa braso nito. Napatingala si Aurelia. Hindi maiwasan ni Apobaya na mapabuntong hininga sapagkat nagpapadyang pumatak ang naipong luha sa bawat sulok ng mga mata nito. 3 beses ko hong nakitang nagliwanag ang Dama de Noche. Ngunit tila ayaw naman tuluyang magpakita paglalapit ako. Gusto ko hong makatulong kay Matayos. Baka pag naangkin ko ho ang mutya, mahalin niya ako. Mahinang bulong ng dalaga na mabilis pinalis ang naglandas ng mga luha sa bawat pisngi. Bago nag-alalang nagpalingalinga, saglit nilingon ang walang malay na ina at mga kapatid sa pinag-uusapan nila ng bantog na manggagamot. Tahan na. Baka mapansin ka ng iyong ina magtanong iyon. Alam mong hindi maaring malaman ng iba ang tungkol sa mga tikbalang at sa mutya. Hindi natin mapipilit ang lahat, anak. Kadalasan ng tadhanang nakatakda sa buhay ng tao ay nakaukit na sa bato. Alo ni Apobaya sa dalaga na hindi na naman iba sa kanya. Apu-apuhan niya ito kahit na hindi sila magkadugo. Isa si Aurelia sa may pusong mabuti sa baryo Tikbalan. Oo nga't isa iyon sa hinahanap ng mutya, ngunit ano bang maipapayo niya sa dalagang naghahangad ng kapalarang hindi naman tinadhana sa kanya? Wala pa rin siyang pagbabago. Ang arte-arte pa rin niya. Hindi naman siya ganun kaganda. Masyadong makasarili pa rin. Hindi maiwasang wika ng dalaga maya-maya na pinapahid ang panyo sa namulang ilong. Wala siyang alam. Alam mo naman yun, hindi ba? Binura ang alaala nila sa pagnanais ni Potensyana na malayo sila sa mutya. Alo ng matanda naman na napalingon sa riles nang marinig ang pamilyar na huni ng paparating na tren. O siya, huwag ka nang umiyak. Mamumula ang mata mo, sige ka, at tatanungin ka ng nanay mo. Sa wata ni Apobaya, mabilis na inayos ni Aurelia ang sarili nang muling mapalingon si Apobaya sa estasyon. Inalalaya ng matandang tumayo at hinayaan na maglakad patungo sa daanan ng mga tao kung saan naman naghihintay si Apayaw, may dalang nakarolyong tarpaulin. Inalalaya ng lalaking tikbalang ang matanda bago nagpasalamat kay Aureliang nagpalingon-lingon sandali sa paligid. Matapos tanguan ang nagsataong tikbalang. Inaasahang makikita sa paligid si Matayos, ngunit siya'y bigo. Bagsak ang mga balikat na nagbalik ito sa karinderyang pag-aari ng kanyang pamilya. Maya-maya lamang ay tumagsa ang mga taong galing sa humintong tren. Ginagalaw-galaw mayat maya ni Apayaw ang hawak na tarpaulin na kay taas-taas ng pagkakahawak ng malalapad na palad. Kahit sinong mapapadaan ay hindi maaring hindi iyon mapansin. Sandali pa, lumapit sa kanila ang mag-inang Eugenia at Lily. Nagmanong si Lily sa matanda na sinuklian nito ng pamosong salitang kaawaan ka ng Diyos. Bago hinarap si Eugeniang mugto ang mga mata, nilahad ng ginang ang isang kamay upang magmano, ngunit niyakap ng matanda ng mahigpit ang ginang. Maligayang pagdating sa baryo Tikbalan. Dito, tuluyang ka magbabago. Gagabayan kita.
Anang albularya sa tumiwalag na mambabarang ng Santo Domingo. Samantala, matagal nang gising si Jordan, ngunit hindi niya matagpuan ang ganang bumangon. Titig na titig siya sa kisame, ngunit lagpas-lagpas naman roon ang kanyang paningin. Paano'y ilang gabi nang napapanaginipan ng dalaga ang Dama de Noche. Nakatayo raw siya sa tapat ng puno, tinitingala ang mababangong bulaklak. Nakalahad ang mga palad, anyong sasaluhin ng pagsungaw ng inaabangan na mutya. Habang sa paligid, nagkalat ang patay na katawan ng mga tikbalang, kasama si Matayos.